Ngayong gabi mga kababayan ko, pag-usapan natin, isa na naman pong dapat ninyong malaman. Ano nga ba talaga ang confidential fund na pinagtatalunan neto ni VP Sara Duterte at ni Senator Risa Hontiveros? Magkagayon pa man mga kababayan ko, sa balita po at samot-saring sa social media ay may mga kanya-kanyang pasaring at sagutan itong si Vice President Sara Duterte at si Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan ko, sa isang pahayag mula sa TV5 mga kababayan, ito po ang aking nabasa mga kapatid. At ako'y magbibigay din ng konting nalalaman ko patungkol dito sa confidential fund na ito mga kababayan ko. Bakit nga ba hinaharang ni Senator Risa? Bakit nga ba ganito na lang ang paninindigan ni VP Sara Duterte? Meron tayong explanation dyan kung bakit. Ito mga kababayan. Basahin ko sa inyo mga kapatid ha. Ito po. Ayan. Sabi dito mga kababayan ko, sabi dito, mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Bumuelta si Senator Risa Hontiveros sa naging pahayag sa kanya ni Vice President Sara Duterte dahil sa kine-question niya ang confidential fund ng Office of the Vice President. Mga kababayan, Office of the Vice President, labas po dito ang DepEd ha? DepEd, mga kababayan ko. Opo, labas po dito. Sabi dito, mga kababayan ko, eto sabi dito, Duterte, sabi dito, VP Sara Duterte, ito, nilagyan nila ng quote and quote, mga kababayan. Sakto lang din naman, kung nilagyan nila ito, mas maganda to. Ayan, Duterte, I don't respect Mr. Castro, ayan Miss Castro, and Senator Risa Hontiveros, I have no respect for them. Sabi ganon, madiin, them. Sabi naman ni Risa Hontiveros dito, Hontiveros, hindi ko hinihingi ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ang hinihingi ng taong bayan ay accountability. Kaya i-account ninyo, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential fund. Mga kababayan, sagutan nila to Sagutan nila to. Sabi pa dito, Hontiveros said, mga kababayan ko, kung hindi mo kayang irespeto ang katrabaho mo, irespeto mo na lang ang paggagasta ng pera ng bayan. Ayan. Sabi pa dito, Hontiveros said, Hontiveros said, higit na isang linggo nagsimula ang chair tungkol sa confidential funds, puro mas marami pa ang pagpatutsada mo, kaysa sa paliwanag. Sabi dito ni Senator Risa Hontiveros kay VP Sara Duterte. Mga kababayan ko, eto, mapag-usapan natin, mga kababayan ko. Ang bali-balita ko, mga kababayan, nangingi daw ng confidential fund itong Office of the Vice President. Mga kapatid, alam natin ang trabaho ng Office of the Vice President, mga kababayan ko. Ito, theory ko lang based on my own opinion. Theory ko lang to. Hindi ito scientific, no? Kine-kineme na ganyan na ginagawa nila. Ito'y theory ko lamang, mga kapatid. Kung nanghihingi ng confidential fund ang Office of the Vice President, mga kababayan ko, for sure, may paggagamitan yan na importante. Opo. Kasi mga kababayan ko, if I'm not mistaken, kapag gumamit ka ng confidential fund, for example, bibili ang Office of the Vice President, example lang bibili ang Office of the Vice President ng sabihin na natin ng mga bagong sasakyan. Naka-bulletproof. Yung talagang hindi tatablan ng bala sa loob. For example, na nagkakahalaga ng 100 million ang isa. For example lang theory ko lang to. Just want to for example lang. For example, ganun. Ang mangyayari niyan, mga kababayan ko, tumatagal yung pagbili kapag dinaan sa proseso na mayroon pang COA. Opo. Naalala ko yan nung nasa OWA ako. Merong binibili kami na isang product na kailangan dun sa hindi pa ako nag-empleyado ng OWA, muntik lang. Just want to remind. May bibiling kami na gamit para dun sa studio na gagawin. Mga kababayan ko, kailangan pa ng COA. Ganong kahirap. Kailangan pa ng ganito, kailangan pa ng ganyan. Mga kapatid, kailangan pa ng mga papers na ganito. So napakahirap ng proseso. Napakahirap ng process para mabili mo lang
yung halagang 6,000 na gimbal. Oo, noon. Mga kababayan, napakahirap. Kailangan mong pa i-justify. Ganon kahirap. Napakatagal ng process. Ganon katagal ang proseso sa Pilipinas bago ka makagamit o makabili ka ng pera ng taong bayan. Kasi pag nagkamali ka, makakasuhan ka, makukuha ka. Tama? For example, nanghingi si VP Sara Duterte ng 500 million. 500 million, 500 million confidential fund. Kung gagamitin ni VP Sara for security reasons niya, hindi naman kaya maglabas ng COA, maki-question. 'Di ba? Puro question ng COA. Kailangan na ni VP Sara eh. Example lang kailangan ni VP Sara eh, 'di ba? Bakit kailangan ni VP Sara ng protection? For example, isa siya sa pinag-iinitan ng NPA ngayon. Nila Franz Castro, 'di ba? Nung mga makakaliwang grupo. Yan yung mga pinaka na iniiwasan. Pinaka iniiwasan yung ma-delay yung mga bibilin. Kung bibili si VP Sara Duterte, may paggagamitan sa confidential fund for intelligence. Mga kababayan ko, paano kung kailangan niya ng kailangan niya may paggagamitan na importanteng mga bagay? Na rush, kailangan. Dadaan pa ba natin ng COA? Antayin pa natin yung 1 buwan? 4 na buwan para lang ma-release yun? Hindi na. Para sa akin, ang purpose lang ng COA, ang purpose lang ng confidential fund, para sa akin ang purpose ng confidential fund, para magawa na nila kagad yung mga proyekto na hindi na dumadaan doon sa na mabilisan nilang magawa. Yun lang ang napapansin ko, mga kababayan. Yun lang ang nakikita ko. Hello po, Tita Lily Ragasa. Good evening po. Yun lang ang nakikita ko. There's no question. Paano nga ba maglalabas si VP Sara? Paano niya paano niya maibibigay yung confidential fund na yan? Kaya nga confidential confidential. Hindi dapat uusisain pa. Very common. Mang Boots, hello po sa inyo. 'Di ba? Ako, para sa akin, bilang isang netizen o citizen ng Pilipinas, nung panahon ni PRRD, 4.5 million ang confidential fund na inilabas ni PRRD. Natamasa naman natin. Nagawa naman niya, mga kababayan. Natamasa nyo naman din kahit nung COVID days. Di ba kayo naambunan? Di ba kayo nagkaroon? Sana, mga kababayan ko, Sana, mga kababayan ko, isipin nyo rin na para mapabilis yung kanilang mga bibilin sa gobyerno, hindi mapatagal, hindi nakaharang na uusisa ng COA. Ako, payo ko lang, hayaan na natin yung confidential fund. Alam ko magagalit kayo sa akin. Ibabash nyo ako dito. Ito na naman si Biyahe ni Koy, masyadong umiepal na naman sa confidential fund. Ibigay nyo sa kanila. Hayaan nyo sila. May plano yung mga yan. Sinong tangang mag-iisip, mangungurap pa si Sara? Napakayaman na tao sa Davao niyan, mga kababayan ko, di ba? Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kung ang tatay niya, kung kurap lang ang tatay niya, nagpayaman sa bulsa yan eh. Di ba? Until now, si Duterte andun pa rin, mga kababayan ko. Di ba? Maghanap kayo ng mga realistang totoong nagpayaman. Tahasan ko sasabihin sa inyo to. Renato Reyes. Yung anak naka-sports car. 500 million na confidential fund, pinagdamutan nyo yung Office of the Vice President. 'Di ba? Masyado kasing pinuna ng pinuna ni Franz Castro, nito ni kasi sa totoo lang, pinanood ko sinang-ayunan pati ni Congressman Sandro Marcos yung confidential fund na tinatawag na yan. Sinang-ayunan nila doon sa pagdinig. Mga kababayan ko, pagka oo ng lahat ng majority, nag-walk out, ginawang katawa-tawa etong sila Franz Castro, itong mga makakaliwang grupo. Pagbasihan natin, ngayon, mga kababayan ko, did you think papatusin ni VP Sara Duterte yung 500 million pesos na confidential fund?
Kukurapin niya ba yan? Ibubulsa niya ba yan? Hindi naman tanga ang taong bayan para hindi malaman kung saan mapupunta yan. Of course, may audit pa rin yan. Alam mo, masyado lang pinalalala sa social media, pinalalala ng media, sumasawsaw itong mga magagaling na media personnel pagdating sa ganitong issue. Meron pa ako napanood si Ted Filon. Alam mo, sabi ni Ted Filon, mga kababayan ko. Sabi ni Ted Filon to Sabi niya doon, sa Filon ngayon, binubulag daw ang taong bayan, hindi daw ipinapakita sa taong bayan, masyado daw, mga kababayan ko masyado daw, na ginagawa ng mga taong ito, mga kababayan ko, ang pangalapastangan sa ating bayan sa pagiging sa confidential fund, mga kababayan. Wala daw transparency. Kung yung future na bibilin pa lang, kung yung planong bibilin pa lang, makikita mo ba agad-agaran? Mga kababayan ko? Kung planong bumili ni VP Sara Duterte ng bagong ng protection niya, mga kababayan ko, ng protection ng mga PSG, ng mga bodyguard niya, o may mga bago, bibili ka ba ng lumang barel? Of course hindi. Modern ang bibilin mo, mga kababayan ko. Kasi ang hirap lang kasi sa panahon na to, ang hirap lang sa atin. Nauuna ang kuda natin. Tandaan nyo sa social media kay mapanood ka pa ng TV. Kapag may napanood ka, meron kang nakita, meron kang nahalaman, meron kang nakita, meron kang nalaman na mga salita na sinasabi nila. Did you think, mga kababayan ko, laliman natin konti konti lang. Kadyot lang. Laliman ng konting-konti. Isipin nyo, yung confidential fund, wala bang audit yan? Of course may audit yan. Mga kababayan ko. Saan ginastos, saan ginasta, makakarating sa kanila. Kaya yung hinihingi ni Senator Risa Hontiveros, wala talaga mailalabas yan. Kasi kaya nga, confidential fund. O, di ba? Kahit nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko, kahit si PBBM, di ba? Kahit si PBBM, mga kapatid, anong ginagawa nila? Lantaran nilang hinihiya. Para saan ba yung gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos? May plano si Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang madaliin na proyekto. Di ba? Sa totoo lang. Kung may plano si Pangulong Bongbong Marcos na proyekto, gusto niyang ipatayo, gusto niyang kunin sa ganito, gusto niyang pagawa tong mga bagay na itong mga infrastrukturang ganito, nalalaanan ng mga budget, mga kababayan ko, nalalaanan ng na mga proyekto. Kasi tandaan nyo, kaya tumatagal. Minsan, tandaan nyo, pag ito bidding. Bidding. Speaking of bidding, dadaan pa sa COA. Si COA, ibibidding pa yan. Magbibidding pa. Doon kasi sa bidding, lumalabas yung mga totoong kurap, mga kababayan. Tapatan tayo, bato-bato sa langit, ang tamaan magmagad sa sasabihin ko DPWH, kapag nagbibidding, di ba? Example, bidding. Magpapagawa ng kalsada. May nanalo na dyan. May nakakuha na dyan. Bakit? Kasi the more na mataas ang presyo, the more na mga kababayan ko, the more na mas kikita yung mga korap na tao. Sa tingin ko, yun ang iniiwasan ni VP Sara at ni Pangulo Kaya tumatagal yung proyekto because of the fucking bidding. Tama? Hello po sa inyo, Nanay Carmen. Sorry for my bad words. Sa tingin ko, kaya tumatagal ang bawat proseso ng mga trabaho because of bidding. Mga kababayan ko. Sa totoo lang. Plus, substandard na materyales. Diba? Gusto mong comparison tayo. Japan. Nasiraan ng kalsada. Bumila ka ng 2 hours, 3 hours, tapos na. Opo! 1 kilometrong kalsada, mga kababayan ko, masira sa Japan. Bumilang ka 3-4 na oras, tapos na. Okay na. Gawa na ulit. Sa Pilipinas, magkaroon ng masisirang kalsada, aabutin pa yan ng 1 taon bago magawa, mga kababayan. Ako, totoo lang sa sinasabi ko Totoo lang.
The more kasi na mas matagal yung project, the more na mas malaki ang ilalabas na pera ng gobyerno, mga kapatid. Saan ka makakita yung kalsada dito sa amin? Ang tagal ng ginagawa. Biruin mo, traffic na sa amin, mga kababayan ko. Yung kalsada, mga kapatid, alam mo, 2 weeks nilang binubutas yung kalsada. 2 weeks nilang binubutas, mga kapatid. 2 weeks nilang binubutas. Tapos 2 weeks din nilang babakbakin. Tapos 2 weeks na naman nilang mga kababayan ko, napaplatadaan, lalagyan ng ganito. Tapos after 1 month na naman bago bubuhusan. Gaano kalaki yung kalsadang gagawin nila? Napakahaba. Di taon magdudusa tao. Tapos magugulat kayo, mga kababayan ko. Ito, bato-bato sa langit, yung mga engineer dito, alam nyo yan. Konti ang tao, ang alam ng gobyerno, mga kababayan ko, ang alam ng DPWH, yung mga trabahador nitong kontraktor na nakakuha ng project, 100 ng tao. Pero ang nagtatrabaho pala doon, mga kababayan ko, 20 tao lamang, mga kababayan. Kaya ako nauunawaan ko sila BP Sara mga kababayan ko Kaya nauunawaan ko si BP Sara Duterte. Bakit ganun na lamang ang kanyang gustong gawin sa confidential fund na to? Because gusto niya pabilisin lahat. Kasi sa confidential fund, wala magbabawal sa kanya kung ano bibilin niya. But I trust BP Sara. Bash nyo ako kung gusto nyo ako i-bash. Pero isa lang sabihin ko, nagtitiwala ako sa kanila. Also, President Bongbong Marcos, napakarami niyang gustong gawin. The only solution kasi, mga kababayan ko, kung mag-aat kayo sa akin, i-bypass yung mga ganito. Kumuha ng pondo, itrabaho para dun. Mga kababayan ko. Kung hindi tuwid si Pangulong Bongbong Marcos dito, titigil na ako mag-content sa kanya. Kung hindi tuwid si BP Sara Duterte dito, titigil na ako mag-content sa kanya. Kung sila ay hindi matuwid. Yun lang ang challenge ko, yun lang ang hamon ko. Mga kababayan ko. Pero, titignan ko, malalaman ko kung saan nila gagamitin yan, confidential fund na yan. Mark my words, mga kababayan ko. Kapag ito si Pangulo at si BP Sara, napatunayan nyo, yung confidential fund ay ginamit nila sa hindi maganda, o sila ay nangurap, mga kababayan ko, titigil na ako mag-content sa kanila. Yun lang sasabihin ko sa inyo, mga kababayan ko. Kapag sila ay ginamit yan sa mali. Because I trust them so much. Mga kababayan ko. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo.